Mga brother, papasok na naman ang holiday rush at alam mo na mangyayari na naman ang mga fully booked season natin dito sa negosyo na ito. Pero ang tanong, ready ka na ba? Kasi kung hindi mo pa nagagawa yung tatlong bagay na ito, baka imbis na kumita ka, stress lang yung abutin mo. Kaya kung gusto mong malaman ang 3 tips ko para sa parating na holiday rush sa car rental business, tapusin mo itong video hanggang dulo para matutunan mo. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experiences sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa iyo. Sa mga brother, so November na, nagdaan na yung bear months natin. Actually, nakailang bear months na tayo. September, October, November. Napapansin ko talaga, may something kakaiba sa panahon ngayon. Parang before yung mga negosyo na tinatayo ko, November pa lang or October pa lang, makikita ko na yung traction, kumikita na agad. Pero there is something going on with our market right now. I don't know if lahat ng business ay apektado sa nangyayari na ito. Parang dapat ngayon tumatabo or pumapaldo ka na, yung term nila, di ba? Sa kita sa pagnenegosyo. But there's something going on in here, kaya parang medyo hindi ganon ka-lively yung mga nangyayari. Pero ikaw, brother, kamusta ba yung pagnenegosyo mo? Comment mo naman para malaman ko kung ako lang ba yung nakaka-experience ng hindi pa ganong traction sa pagnenegosyo. So yun mga brother, going back, this is actually month of November na actually tumataas sa main traction. Madami namang ng booking increase ang nangyayari. May paulan-ulan pa na nangyayari. May actually right now may bagyo pa. Di ko alam kung narinig nyo na medyo malakas yung ulan. Pero usually yung mga ganitong panahon, mga November, October, usually ito yung month kung saan mga taong nagbo-book na for the month of December. Kumbaga ina-advance booking na nila. That could be OFW, that could be family na uuwi from province at bibisita dito. So ina-advance na nila yan para may magamit silang sasakyan dito sa Manila or sa Metro Manila or kung saan lugar ka man naroon ngayon. So for sure, kung na-experience mo yan, kung napanood mo yung mga last video ko kung paano ko ba pinifilter yung client, malamang sa malamang dapat ready ka na mag-accept at tumanggap ng bookings for December. Kasi yun talaga yung pinakamalakas na season ng taon dahil punong-puno ng holiday. So without further ado, pag-usapan na natin yung 3 tips na dapat mong gawin para ma-handle mo ng tama itong holiday season rush natin sa pagnenegosyo. Number 1, kailangan magkaroon ka ng maintenance sa iyong sasakyan. So that could be, di ko alam kung isa or dalawa yung sasakyan mo, pero i-make sure mo palagi na dapat properly maintained ang sasakyan mo. Dahil sa pagdaan ng panahon, di ba, kung nag-start ka nung January, pinagdaanan natin tag-ulan, yung tag-init. So, ang mga sasakyan dapat palagi yung may PMS or preventive maintenance service or checks na kailangan nating isaalang-alang every 6 months. So, dapat mo yung gawin ang mga basic needs just so ready sasakyan mo sa pagtanggap ng mga kliyente ngayong December. Kasi alam niyo mga brother, mas hassle kasi na magkakaberya ka pa kung kailan nasa ongoing booking ka, no? Paano kung may bookings ka tapos di mo pina-check, no? Nang hinayang ka sa pera na pang papaservice mo sana. So, since biglaan nasira, edi cancel na yung ibang booking mo. Always think of it this way, that yung maintenance natin sa vehicle ay yung investment natin sa ating sasakyan na kumikita ng pera para sa atin. So that's number 1. Number 2, develop your screening and systems for reservation. Dahil holiday, syempre maraming bagong renters. Minsan makikita mo hindi pa verified yung iba sa mga requirements nila. So always ask for valid IDs too. Valid IDs, hindi lang isa, kailangan dalawa para sure na sure tayo. At kung may LTMS din, galing sa mismong LTO, nagagamit na driver, mas better din kasi hindi nila yung napepeke. So, yung tip number 2 na to is mostly more about security, no? Kumbaga, since maraming renter, yung iba niya nagmamadali, huwag kayong magpapa-bait sa ganong strategy na nagmamadali, kailangan na daw nila. Palagi dapat natin yung i-check yung mga documents nila. Alam ko nabanggit ko na sa last video, pero ulitin ko na lang din, start from FB ads, na filter na, valid IDs, online accounts na kailangan kang i-add, social media accounts para ma-check mo, and LTMS portal, at yung iiwan nilang ID. Para naman ma-make sure natin na talagang legit yung renter natin kasi marami na ring issue ng renta ngayon talaga. Kaya ang tangi na magagawa natin is maging handa, maging knowledgeable sa pag-check ng kanilang mga documents kasi masakit talaga sa ulo, no? Ayaw natin mangyari yan sa negosyo natin. So, ayun yung tip number 2. Tip number 3,
magkaroon tayo ng pricing promos para sa darating na December or ngayong bare months kung depende sa kung kailang buwan or oras or araw mo mag-umpisa. Kasi probably right now, marami ng mga clients na nagbubook ng maaga. So marami na rin syempre yung mga car rental business na ayan na, nag-giveaway na ng presyo, no? Pababaan na naman, no? Another topic yan, no? Pero ang masasabi ko lang dito is maging handa ka, no, or magkaroon ka ng promo para maging competitive ka din sa ibang mga kalaban mo. Ako sa side ko, since pinaparent ko is more on the higher tier, talagang mini-maintain ko na ayun yung presyo ko, hindi na bababa doon. Not unless gagamitin ni client ng matagal. So doon lang ako nagbibigay ng adjustment. Pero in terms of promos, I do have lots of promos every month. Lagi ko po yung ginagawa, no. Hindi ako naubusan ng promo, no. So talagang meron ako something para sa client. Say for example, kapag naka 3 days may libreng 500 pesos gas, or kapag naka 3 days and up, discounted ng 300 pesos. So ganun ko siya nilalaro to make it more spicier or to make it more noticeable sa mga renters natin or sa mga target markets natin, no? So ayun yung tip number 3. So tandaan nyo mga brother, holiday and December is talagang kalakasan ng negosyo, no? Ngayon, kung ma-handle mo to ng tama ngayong December, so probably next year mas madali na lang to sa'yo. Kasi last year, di ba, December talaga ako nag-umpisa, wala akong masyadong alam pa, background doon, kaya naman nagkaroon ako ng problema sa isang renter ko na naka-tie up ko na nasagi agad yung sasakyan. Imagine mo, bagong-bago kakalabas ng sakasang basag agad yung side mirror. So, lang. Kaya kapag kailangan talaga natin gawin tong mga bagay na ito para maging handa tayo sa pag-handle ng clients. Kasi ang business is not just about having business. It's about you being prepared to handle your clients so that you can serve them through your business. So, lang mga brother. So, bago mag-December, I just want you to know, and please, if you're running a car rental business, just make sure na ready na ang vehicle mo at pati na din ikaw. Dapat may system ka na din, dapat may promo ka na din, at syempre dapat ready na rin ang mindset mo. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng car rental videos, no, like mo naman tong video at mag-subscribe na din sa channel ko. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. I hope nasagot ko ibang questions nyo. So yun, patuloy pa rin ako pasilip-silip sa Facebook page ko. Sa mga nag-reply pa rin ako sa mga ibang questions. So I'll make sure to give more value to you sa mga susunod pang panahon. And nakakatawa kasi pa 1 year na tong pagnenegosyo natin. Tuloy-tuloy pa rin. Marami pa tayong ibang pinutout na ibang business, no? Madami pa tayong planong balak gawin. And if excited ka sa mga yon or gusto mo makasabay, comment, sama ako para ma-update kita sa kung anong mangyayari. So yun lang. Brother Linus here. God bless you at sana may natutunan ka. Bye-bye.